sa mga public schools, kulang po tayo ng guidance counselors. Yun ang sinasabi. Kamusta po yung mga guidance counselors naman po natin sa mga pribadong eskwelahan? Mm. Of course, yan po ay sa bawat private school dapat meron tayong registered guidance counselor. Pero this is also a problem for the entire sector. So yung kakulangan po, yung kakulangan ng registered guidance counselor. Kaya yan po ay lumulutang din po ngayon. Kasi halimbawa po, merong guidance counselor sa isang eskwelahan pero napakarami po ng estudyante, no? So yung ratio na sabi nga po ay 1:1,000 or dapat ideally 1:500 students hindi po nasusunod, no? So at saka yung role ngayon ng guidance counselor talagang mas significant, no? Unlike before, no? Ngayon po dahil sa dami ng mga issues sa mga schools na kailangan ng tamang paggabay, especially ng eksperto, no? Ang ating mga registered guidance counselors, talagang po sila, they're overwhelmed and burdened by all of these responsibilities, no? Katulad na po ng bullying, ng mental health, inclusivity, sama na po natin lahat yan, no? Harassment, no? Yung pong SOGI, lahat po yan ay nagki-create ng concern sa ating mga estudyante and they need someone to talk to. At kaya po yung role talaga ng guidance counselors the role is really very important. So, kung importante po ang role ng guidance counselors and inaamin nyo nga po na kulang talaga tayo even in private schools, paano po yun sa ibang eskwelahan? Kung walang registered guidance counselor talaga, sino po ang umuupo para makausap ng mga bata? Meron kasing to address that, no, nagkaroon ng recent ng batas, no, pinasa po ng ating legislature na parang binreak down yung roles ng guidance counselor. So to address that gap, yung dearth of licensed or registered guidance counselors, parang inunpack po yon, no? So ibig sabihin kahit hindi po licensed ay may mga roles po sila sa schools, yung mga associates, no? Guidance associates. Oo. So, So, teachers opo. po ba ito, attorney? Sorry. Mga teachers po yung umuupo kung walang registered guidance counselors? Yes, kapag ka talagang walang qualified, talagang mapipilitan na yung teacher na as a part of the front line, sila na po yung gumagabay sa mga estudyante. Pero po meron kasing yung graduate or academically qualified, kaya lang hindi pa po lisensyado na guidance counselor. Pinapayagan na rin po yon under po dun sa recent law na nabanggit ko po. Pero it doesn't solve it long term, no? Yan din po ang sinasabi ng mga asosasyon or organization ng registered guidance counselors. We have to address that gap, no? So yan po ay mahabang usapin din, no? Halimbawa, we are not able to encourage more guidance counselors because of lack of career progression, yung kanilang salary. So, yun, altogether na malawak at mahabang usapin pa rin po yan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.